671. Nagtanong ang commander. Johnny, ano ang dala mo para sa Southern Master? Ibigay mo sa akin. Kailangan kong suriin ito. Natatakot siyang susubukan ng lalaki na magpasok ng ilang armas sa lungsod. Nang marinig iyon, hindi namamalayan ni Johnny na itinago ang bag sa kanyang likod at sumagot. Sa tingin ko, mas mabuti na huwag mong suriin ito. Natural. Lalo lang naghinala ang commander kay Johnny nang pilit niyang pigilan ito sa pagsuri. Habang humihigpit ang hawak sa kanyang sandata, nagtanong ang commander sa seryosong tono. Bakit hindi natin masuri? Mangyaring makipagtulungan sa amin at buksan mo mismo ang bag. Napabuntong hininga si Johnny at bumulong. Sige, sana hindi mo pagsisihan ito. Commander. With that, isinabit niya ang bag sa kanyang balikat at inilagay sa lupa bago maingat na binuksan. Nang may hayag ang ulo sa loob, naramdaman ng lahat na naruroon ang kanilang mga puso. At kinuyam nila ang kanilang mga sandata bago itinutok ang mga ito kay Johnny. Gayunpaman, bago pa nila magawa ang anumang bagay, nabigla sila sa kanilang buhay nang mapagtanto nilang ang ulo ay pag-aari ng kanilang collector ng renta. Patay na ang maninangil ng renta. Kilala sa Southern faction na ang maninangil ng upa, si Speedy, ay anak sa labas ng Southern King. Bagamat hindi ito inamin ni Southern King, kitang-kita ng lahat ang pagmamahal niya kay Speedy. Hindi ako makapaniwalang may pugutan talaga ng ulo ng mahal na anak ni Southern Master. Ito ay masama. Si Southern Master ay tiyak na sisirain ang Northern faction sa lupa kapag nalaman niya ang tungkol dito. Nagtanong ang karaniwang tao. Johnny, sino ang dinala mo para sa Southern Master? Ibigay mo sa akin. Kailangan kong suriin ito. Sa Woods of Freud ang Mon ay subukan upang sneak ilang mga weapon sa lungsod. Nang marinig iyon, hindi namamalayan ni Johnny na itinago ang lusek sa kanyang bak at sumagot. Sa tingin ko, mas mabuti na huwag mo itong suriin. Dr. Rowley, mas lalo lang naghinala ang karaniwang tao kay Johnny habang pinipigilan niya itong suriin. Sa paghigpit ng hawak sa kanyang armas, ang pangkaraniwang tao ay nagsalita sa seryosong tono. Bakit hindi natin suriin ito? Mangyaring makipagtulungan sa amin at buksan ang lusek ng iyong sarili. Napabuntong hininga si Johnny at bumulong. Sige, sana hindi mo ito pagsisihan. Commander, dahil dito, isinabit niya ang lusek sa kanyang balikat at inihagis ito sa lupa bago ito unti-unting binuksan. Nang bumukas ang ulo sa loob ng wus, naramdaman ng lahat na naruroon ang kanilang mga pusong lumundag. At kinuyam nila ang kanilang mga sandata bago itinapat ang mga ito kay Johnny. Gayunpaman, bago sila gumawa ng anuman, nabigla sila sa kanilang buhay nang muling ay release ang ulo ng kanilang collector ng renta. Died na ang maninangil ng renta namin. Kilala ito sa Southern faction na ang maninangil ng upa. Si Speedy ay ang anak sa labas ng Southern King. Bagamat hindi ito inalis ni Southern King, halata ni Ole ang kanyang pagmamahal kay Speedy. Hindi ako naniniwalang may pumutol sa mahalagang anak ni Southern Master. This is bad. Siguradong sisirain ni Southern Master ang Northern faction sa lupa kapag nalaman niya ito. Pinipilit ang isang kalmadong harapan. Ang commander ay napabulala sa nanginginig na boses. How dare you kill our rent collector? At mayroon ka pang lakas ng loob na ibalik sa amin ang kanyang mga labi. Isa itong tahasang pagkilos ng provokasyon. Hinding-hindi ka pababayaan ng Southern faction. Paglingon niya sa mga gwardya, iniutos niya, mga lalaki, arestuhin si Johnny Roas sa sandaling ito. Maghihintay siya para sa kanyang parusa sa pamamagitan ng mga kamay ng Southern Master. Opo, Ginoo. Nauna ang mga gwardya at dali-daling naipit si Johnny. Nagmamadaling paliwanag ni Johnny. Hindi ko siya pinatay. Commander, inosente ako. Ang pagkamatay ni Speedy ay sanhi ng Centurias at walang kinalaman sa akin. At wala rin itong kinalaman sa Northern faction. Dagdag pa niya. At saka, I risked my life to bring Speedy's head back here. Kung hindi dahil sa akin, tinakain na sana siya ng mga Centurias sa mga aso. Ha! Hinawakan ng commander ang kwelyo ni Johnny.
Ano ang sinabi mo? Pinatay ng mga Centuria si Speedy. Teen time na tumango si Johnny. Oo. Ha. Bullsh*** yan. Taisiping iyon. Tinuntok ng commander si Johnny nang napakalakas na naramdaman ng huli na umiikot ang ulo niya. Pagkatapos ay umungol siya. Ang mga Centuria ay walang halaga kung ihahambing sa atin. Ngunit naglakas loob silang patayin ang isa sa ating mga miyembro. Isang Legion. Not to mention ang pinatay nila ay ang maninangil ng Rentea. Walang paraan na maniniwala ako niyan. Siguradong nagsisinungaling ka. Binigyang diin ni Johnny. Isinusumpa ko sa aking buhay na ang mga Centuria ang may pananagutan sa pagkamatay ni Speedy. Maaaring hindi mo alam ang tungkol dito. Ngunit mayroon silang bagong pinuno. Ang bagong pinunong ito ay pinag-isa na silang lahat para pamunuan ang isang pag-aalsa laban sa natitirang bahagi ng Northern Faction. Patuloy niya, kalimutan mo na. Hayaan mo lang akong makipagkita kay Southern Master. Medyo komplikado ang mga bagay. At hindi ko maipaliwanag sa iyo ng malinaw. Ang commander, masyadong, ay sa opinyon na ang bagay na ito ay paraan sa labas ng kanyang liga at na siya ay walang paraan ng paghawak nito. Dahil dito, agad niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan na ipaalam ito sa Southern King bago ihatid si Johnny sa kampo ng Southern Faction. Samantala, sa isa sa mga pinakamarangyang bahay sa Southern Faction base, si Southern King ay nasa gitna ng pakikipaglandian sa kanyang batang kasintahan. Bagamat hindi mabilang ang mga manliligaw niya, kakaunti lang ang mga anak na naging ama niya. Siyempre, ang dahilan niyan ay hindi dahil sa ayaw na niyang magkaroon ng anak. Sa halip, siya ay nasangkot sa isang aksidente na naging sanhi ng kanyang pagkabaog sa lalong madaling panahon pagkatapos ipanganak si Speedy. Matapos ang kanyang panganay na anak na lalaki ay mapatay ng kaaway sa isang labanan. Si Speedy ay naging ang tanging anak na lalaki na naiwan niya. Dahil dito, itinago ni Southern King ang pagkakakilanlan ni Speedy upang hindi matarget ang huli na maging anak niya. Kakasamaang palad, walang nananatiling nakatago magpakailanman. At ang balita tungkol kay Speedy bilang iligal na anak ni Southern King ay kumalat na parang napakalaking apoy. Naiwan ng walang pagpipilian. Maaari lamang italaga ng Southern King si Speedy na maging collector ng renta. Sa ganitong paraan, kakailanganin lamang ng kanyang anak na harapin ang Centurias at hindi lumahok sa digmaan sa pagitan ng Legions. Kabanata 2672. Itinuring ni Southern King na mas ligtas si Speedy sa ganitong uri ng pagsasaayos. Gaano man kagaling ang mga Centuria, naisip niyang hindi sila mangangahas na saktan ang maninangil ng upa. Katatapos lang ng Southern King sa foreplay at handa ng patulugin ang kanyang kasintahan nang may kumatok sa pinto. Galit na nag-ambala siya. Tumahol siya. Sino ito? Dapat alam mo na wag mo akong istorbohin kung wala namang importante. Wala akong ibang kinaiinisan kundi ang maistorbo ako sa ganitong oras. Tsaka hindi ba inutusan ko ang mga nasasakupan ko na huwag akong istorbohin maliban kung ito ay isang bagay na napakahalaga. Sumagot ang nasa kabilang panig ng pinto. Southern Master, mayroon akong isang bagay na napakaapurahang iulat sa iyo. Tinulyapan ni Southern King ang babae sa kanyang mga bisig bago sinabi. Hanapin ang aking kinatawan kung mayroon man. At siya ay magsusumbong pabalik sa akin. Dito, tinabi ng tao. Nakipagkita na ako sa deputy. Southern Master, siya ang humiling sa akin na pumunta at ipaalam ito sa iyo sa lalong madaling panahon. Oh, sa wakas ay napagtanto ang bigat ng bagay. Nagtanong si Southern King. Kung gayon, ano ang gusto mong iulat sa akin? It has something to do with Speedy. Ang sagot nito, baka may problema si Speedy. Siya na lang ang natitira kong anak. Anong gagawin ko sa buhay ko kung may nangyari sa kanya? Hindi pinansin ang babae sa kanyang mga bisig. Nagbihis si Southern King at sinabing, okay, haharapin ko kaagad. Nag-aatubili na makipaghiwalay sa kanya. Ang babae ay bumulong. Paano ako? Southern Master, I'm so hot for you right now. Kaya please, F*** mo lang ako. F*** me hard.
Tinampal siya ni Southern King ng mahigpit na puwitan at sinabing, "Ikaw, gugulat ka. Hintayin mo ako dito. Ibibigay ko lahat ng gusto mo pagbalik ko." Pagkatapos niyang ayusin ang damit ay lumabas na siya ng kwarto. Nagmamadaling lumapit ang gwardya na dumating para magbigay ng kanyang ulat. "Southern Master, naghihintay na siya sa iyo sa palasyo. Kaya't mangyaring magmadali doon." Habang naglalakad patungo sa direksyon ng palasyo, nagtanong si Southern King, "Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari kay Speedy. Ano ba ang dahilan kung bakit nabalisa kayong lahat ng ganito?" Natural. Hindi nang ahas ang gwardya na banggitin ang pagkamatay ni Speedy. Dahil alam niyang malaki ang posibilidad na sampilan siya ng Southern King sa sobrang galit. He mumbled, "I'm not too sure about the details. Kaya dumiretso na lang tayo sa palasyo para malaman pa ang sitwasyon." Isang nakakatakot na pakiramdam ang bum-alot sa loob ng Southern King noon. Pinagmasdan niya ang ekspresyon ng gwardya at napagtanto niya na maaaring mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Binilisan niya ang kanyang lakad at hindi nagtagal ay nakarating na siya sa palasyo. Puno ng tao ang lugar. Bukod sa mga gwardya na nakapila sa gilid, naroon din ang mga matatanda. Karaniwan, ang ganitong eksena ay nangyayari lamang sa tuwing may gaganapin na pagpupulong na napakahalaga. Tumingin si Southern King sa grupo ng mga matatanda. Nagtatanong, ano ang nangyayari? Tinanay ng mga matatanda ang kanilang mga tingin sa commander. Sa tingin ko, mas mabuting hayaan ang commander na sabihin ito sa iyo. Lumuhad ang commander at maingat na sinabi, "Southern Master, kanina, hiniling ng collector ng upa ng Northern Faction, si Johnny Rowell, na makita ka." "Oh," nagulat. Nagtanong si Southern King, ano ang ginagawa ng kanilang collector ng renta dito sa Southern Faction? Kahit na gusto ng Northern Faction na simulan ang pakikipag-ugnayan sa Southern Faction, dapat ay nagpadala sila ng mga envoy sa halip na ang maninangil ng upa. Pagkatapos ng lahat, ang maninangil ng rente ay laging nakikipag-ugnayan sa mga centuries. Sa teorya, kawalang galang na magpadala ng maninangil ng upa para maghatid ng isang balita. The commander elucidated, "May dala pa siyang para sa iyo." "May dinala siya sa akin." "Ano ito?" Napukaw ang kanyang pagkamausisa. Nagtanong si Southern King, "Bakit napakahiwaga ninyong lahat? Kunin mo lang dito ang maninangil ng renta mula sa Northern Faction para makita ako." Siyempre, pagkatapos ay lumingon ang komandante sa pasukan at sumigaw, "Pasok!" Sa utos na iyon, lumakad si Johnny sa isang maingat na paraan. Lumuhad siya sa harap ng Southern King at binati, "Ako, si Johnny Rowell, ang maninangil ng upa ng Northern Faction, ay nag-aalay ng aking taos-pusong pagbati sa iyo, Southern Master." Bilang tugon, nagtanong si Southern King, "Narinig kong may dinala ka sa akin." Tumanggaw si Johnny, "Nagawa ko, Southern Master." Pagkasabi noon ay inilapag niya sa lupa ang dala niyang bag. Kabanata 2673. Sa sandaling naglabas si Johnny ng isang bundle. Isang napakatinding amoy ng dugo ang tumagos sa hangin. Biglang nagsalubong ang mga kilay ni Southern King. "Ano ang nasa loob nito?" "Buksan mo." Dahan-dahang kinalas ni Johnny ang bigkis. Inilantad ang naputol na ulo ni Speedy. Ang kakilakilabot na tanawin ay tumama sa Southern King na parang isang toneladang ladrilyo. At lahat ng bagay sa paligid niya ay nagdilim habang siya ay bumagsak mula sa isang kumpletong emosyonal na pagkasira. Halos limitayan doon at pagkatapos, "Aking anak na lalaki, ang nag-iisang anak ko, si Speedy. Ang natitira na lang sa kanya ay ang kanyang ulo. Patay na siya. Tapos na ang linya ko sa kanya." Ang mga matatanda ay namutla sa gulat at nagmadaling pasulong. "Southern Master, kailangan mong alagaan ang iyong kalusugan. Labis kaming ikinalulungkot para sa iyong pagkawala, Southern Master. Ngunit dapat kang manatiling ligtas at malusog. Bilasan mo at gumising ka. Southern Master, pakiusap gumising ka." Biglang ipinatong ng Southern King ang kanyang mga palad sa mesa at tumayo. Ang paggalaw ay nagdulot ng malalakas na shockwave sa hangin na nagpaatre sa mga matatanda. Nagumbok ang mga ugat sa kanyang noo.
At talagang nakakatakot ang itsura niya. Itinuro niya si Johnny at umungol. Mga bantay. Tadterin ninyo siya at ipakain sa mga aso. Hindi. Teka. Huwag mo na lang siyang patayin. Gusto ko siyang pahirapan ng dahan-dahan at pahirapan siya ng husto na sana ay patay na siya. Sa takot, naramdaman ni Johnny na biglang naging halaya ang buong katawan niya. Mabilis siyang napaluhod at nagmakaawa. Inosente ako. Southern Master. Wala akong ginawang masama. Hindi ko pinatay si Speedy. At walang kinalaman sa akin ang pagkamatay niya. Kung papatayin mo ako, makakatakas ang tunay na salarin. At kung alam ni Speedy iyon, tinangka din ng mga matatanda na pakalmayan si Haring Timog. Mangyaring huminahon. Southern Master, dapat maging cool ang ulo mo. Sa aking opinyon, mukhang hindi posible na si Johnny ang may gawa nito. Iyon din ang iniisip ko. Una, si Johnny ay hindi kasing husay ng Speedy at walang kakayahang patayin ang huli. Pangalawa, dadalhin ba niya dito ang ulo ni Speedy kung siya ang may kasalanan? Hindi ba't naghahanap iyon ng kamatayan? Southern Master, pakinggan muna natin kung ano ang sasabihin ni Johnny. Sa ilalim ng panghihikayat ng mga matatanda, nabawi ni Southern King ang kaunting katwiran. Huminga siya ng malalim. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pinandilatan niya si Johnny, na sana'y lunukan niya ng buo ang huli. Bagamat posibleng hindi si Johnny ang taong pumatay kay Speedy, walang ginawa iyon para mabawasan ang galit ng Southern King sa kanya. Magaling. Sige lang. Sabihin sa akin kung ano ang nangyari nang hindi nagtitipid ng anumang mga detalye. Kung manggahas kang magsinungaling, gagawin kong buhay na impyerno ang buhay mo. Mariing tumango si Johnny. Pumayag na gawin ang sinabi niya. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay binawahan ng takot at panghihinayang. Kung alam ko lang kung gaano kalupit ang Southern King, hinding-hindi ako papayag na tanggapin ang misyon na ito. Ilang saglit lang kanina, hiwa-hiwalayan na niya ako at ipapakain sa mga aso nang hindi man ang nag-abala na malaman kung ano ang nangyari. Oo naman. Ang pagiging malapit sa mga taong nasa matataas na posisyon ay mapanganib na negosyo. Sa kabila ng paghinga ng malalim para pakalmayan ang kanyang nerbiyos, nanginginig pa rin ang boses ni Johnny habang ipinaliwanag niya. Ngayon ang araw na mangolekta ako ng renta. Kaya pumunta ako sa Centurias ng Northern Faction ng maliwanag at madaling araw para gawin iyon. Pagdating ko, gayon pa man, nakita kong desyerto ang kanilang base. May mga palatandaan pa nga na may nanakawan sa lugar. Ibinigay ko na ang Southern Faction ay nagpadala ng mga tao upang sakupin at lipulin ang Northern Faction at pagnakawan ito. Kaya, pumunta ako sa iyong Centuria base para mag-imbestiga. Nako, hindi ko akalain na mahuhuli ako. Pinahirapan na nila si Speedy hanggang mamatay. At kinailangan kong ipagsapalaran ang aking buhay bago halos magtagumpay sa pagkuha ng kanyang ulo. Nasa akin pa rin ang mga sugat. Tingnan mo, itinaas niya ang laylayan ng kanyang kamiseta para makita ang 3 o 4 na dagwang sugat sa kanyang tiyan. Sa totoo lang, galing sila sa kanya na sinasaksak ang sarili bilang isang pukana para mas maging kapani-paniwala ang kanyang kwento. Hindi na nakontrol ni Southern King ang kanyang enerhiya. Nagngangalit ito sa kanya at pinunit ang lahat ng masisira sa malapit. Tulad ng mga kahoy na mesa, upuan, at mga piraso ng porselana. Sa katunayan, pati ang mesang bato sa kanyang harapan na tumitimbang ng ilang tonelada ay nabaligtad. Patayin sila. Patayin silang lahat. Gusto kong patayin ang mga Centuria. Mga matatanda, magpadala ng salita sa aming 8 legates. Sabihin sa kanila na tipunin ang kanilang mga elite at dalhin sila dito. Ngayon, dadanak ang dugo ng mga Centurias. Kabanata 2674. Muli, team time na tinangka ng grupo ng matatanda na hikayatin siya. Southern Master, mangyaring pag-isipang muli ang iyong desisyon. Hindi namin sinisiyasat kung ano ang nangyayari. Kaya hindi kami dapat kumilos ng padalos-dalos. Babala ng isa sa kanila. Mas magiging walang muwang sa amin na pumunta sa labanan batay lamang sa sinabi ni Johnny. Ang isa pa ay nagsabi, Southern Master,
Tapalagay mo ba ay hindi masyadong makatuwiran ang ilang bahagi ng kwento ni Johnny? Naiinis na sumigaw si Southern King. Fine. Ano ang mga bagay na walang saysay? Sabihin mo isa-isa. Magsimula tayo sa iyo. Great Elder. Bakit hindi mo iniisip na dapat kong i-deploy ang ating mga tropa? Tumingin ang dakilang Elder kay Johnny habang sinabi niya. Alam ng lahat na ang Centurions ay may malalim na paggalang sa Legions at automatikong ipagpaliban ang huli. Sila ay karaniwang sabik na mambola at kumita ng pabor sa maninangil ng upa. Kaya bakit nila siya tatangkaing patayin ng walang dahilan? Nako, pasensya na. May nakalimutan akong sabihin sa'yo. Actually, may bagong commander ang Centurions. Hindi lamang siya ang nag-uutaw sa Southern Faction Centurions. Ngunit kinuha din niya ang Northern Factions. Hanggang sa pinugutan niya ng ulo ang daan-daang mga inosenteng tao para pigilan ang mga Centurions na sumalungat sa kanyang pamumuno. Ang mga ulong iyon ay nasa isang tambak pa rin sa silid ng pagsasanay ng Golden Cicada. Iyon ay nagpapakita kung gaano siya kabanggas at brutal. Inala ko pinatay niya si Speedy dahil hindi niya matiis ang ugali niya. Mabilis na tugon ni Johnny. Bagong commander. Pumarap si Southern King sa mga matatanda at nagtanong. Bakit hindi ako sinabihan na ang mga Centuria ay may bagong commander? Hindi rin namin alam ang tungkol dito. Southern Master. Tagot nila. Mukhang nalilito. Hindi ba sila nagpaalam sa'yo ng maaga? Tanong ni Southern King. Umiling sila. Hindi. Bamantong hininga. Tinabi ni Johnny. Kakaiba kung gagawin nila. Kailangan kong maging tapat sa iyo. Maaari mo bang hulaan kung ano ang natuklasan ko sa kanilang base? Kinukuha nila ang grade 2 na espiritual na bakal at ginagamit ito para gumawa ng mga banal na sandata. Maliwanag. Nagpaplano sila ng paghihimagsik. Idineklara pa ng bagong commander na gusto niyang patayin ang lahat ng legates. The Asterisk man ito. Nagbitak ang mga buko ni Southern King habang mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Tingnan mo agad itong bagong commander nila at ibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya sa lalong madaling panahon. Kalimutan mo na. Pupunta ako at makikilala ko siya ng personal. Gusto kong makita kung ano ang ginawa niya para maglakas loob na kumilos ng walang pakundangan. Sa kanyang pagtataka, tinigilan siya muli ng dakilang elder. Pasensya na, Southern Master. Tapalagay ko ay may mali sa buong bagay na ito. Kung mayroon kang sasabihin, iluwa mo lang, sabi ni Southern King, na medyo naiinip, walang magawa ang Great Elder. Isang maselang balanse ang nasa pagitan ng Southern Faction at Northern Faction's Legions. Kung ang alinmang panig ay humihina ng kaunti, may posibilidad na matalo ang isa. Ang pagpapadala sa ating mga Legion upang labanan ang Centurions ay tiyak na maghahina sa atin. Hindi alintana kung tayo ay manalo o matalo sa labanan. At kung samantalahin ng ibang paksayon ang pagkakataong ito para salakayin tayo. Mapapahamak tayo. Nag-aalala ako na ang lahat ng ito ay gawa na inayos ng Northern Faction's Legions. Gaya ng sabi ng Salawi-Kain. Habang ang dalawang aso ay nag-aaway para sa isang buto. Ang ikatlong bahagi ay tumatakas kasama nito. Nagsimulang tumibok ang puso ni Johnny nang marinig iyon. Ang dakilang elder na ito ay tumatanda na. Gayunpaman, tama pa rin ang pako niya sa ulo. Bigla siyang nakonsensya. Natahimik din si Southern King. Gayunpaman, taglit lang ito nang sinabi niyang, ayos lang. Pangungunahan ko ang isang pangkat na mag-iimbestiga sa bagay na ito. Kung lumalabas na ang Northern Faction's Legions ang nag-orkestra ng buong bagay. Papawiin namin sila. Siyempre, kung talagang ginagawa ng mga Centuria, tiyak na matuturuan natin sila ng leksyon. Nagmamadaling nag-pipe up si Johnny. Southern Master, baka tiyak ka na hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa Northern Faction's Legions. Bagamat gusto naming palawakin ang aming kapangyarihan, hindi kami gagawa ng mga maling paraan. Kabanata 2675. Sumagot si Southern King. Mas mabuting magsabi ka ng totoo. Sumama ka sa akin sa base ng Southern Faction Centurions. Kung totoo ang sinasabi mo, magagantimpalaan ka. Kung hindi,
Tiyak na kukunin ko ang buhay mo. Mariing tumango si Johnny. Naiintindihan. Sa lahat ng kanyang plano. Hindi siya nag-aalala tungkol sa Southern King na hindi maniwala sa kanya. Dadalhin muna niya si Southern King para makita ang tambak ng mga bangkay sa training room ng Golden Cicada. Ipagpalagay ni Southern King na ang Southern Faction Centurions ang may pananagutan sa pagpugot ng ulo sa lahat ng lalaking iyon. Kung kaya nilang lipulin ang 100 miyembro ng Centuria. Kung tutusin ay hindi na magiging napakalayo ang pagpuputol sa ulo ni Speedy. Tanong ng Southern King. Nasaan ang 10 ruthless warriors of Southern Faction? Narito. Southern Master. Mula sa isang hindi kilalang sulok ng Grand Hall. 10 matipunong lalaki ang biglang lumitaw at lumuhad sa harap ng Southern King. 10 malungkot na mandirigma ng Southern Faction sa iyong serbisyo. Southern Master. Ang Southern King ay nagbilin. Sumunod ka sa akin para malaman ang katotohanan. Aalis na kami kaagad. Naiintindihan. Southern Master. Kasama si Johnny. Nagtungo ang Southern King sa base ng Southern Faction Centurions sa ilalim ng escort ng 10 ruthless warriors. Samantala, sa loob ng silid ni Dexter sa base ng Southern Faction Centurions. Si Dexter ay nakikipag-usap kay Osaday tungkol sa pagmemeki ng mga diskarte para sa mga banal na sandata at nasa simulang yugto ng pagmemeki nito. Dahil mahirap para kay Dexter na gawin ito ng mag-isa, hiniling niya ang Soul Wolf para sa kanyang tulong. Pareho silang abala sa trabaho nang may biglang kumatok sa pinto. Dahilan para magkasabay na nagsalubong ang mga kilay ni na Dexter at Soul Wolf. Inutusan ko ang mga miyembro na huwag akong gambolain maliban kung ito ay mahalaga. Kaya bakit may kumakatok sa pinto? Inis na tanong ni Soul Wolf. Sino ito? Katahimikan lang ang narinig niya bilang sagot. Habang nagpalitan ng tingin sina Soul Wolf at Dexter. Mabilis nilang naunawaan na may mali. Nang tumango si Dexter kay Soul Wolf. Sumigaw muli ang huli. Sino ang nasa labas? Gayunpaman, walang tugon na dumating. Matapos maibaba ang banal na sandata na pinapeke ni Dexter. Unti-unting lumipat si Soul Wolf sa pintuan. Nang maingat siyang sumilip sa labas at walang nakitang tao. Agad na nalaman ni Soul Wolf na may dumating na gulo. Unti-unting sumili ang ngisi sa kanyang mukha. Ang maglakas loob na hamanin ang Great Marshal ay katumbas ng paghahanap ng kamatayan mismo. Nang bigla niyang buksan ang pinto, tinalubong siya ng napakalaking unos ng enerhiya na umiikot patungo sa kanya. Taalikabok at dumi na umiikot sa hangin. Hindi malinaw na makita ni Soul Wolf kung sino ang nanghihimasok. Matapos ihanda ang sarili, inilabas ni Soul Wolf ang kanyang lakas upang harangan ang pag-atake. Ngunit maaari lamang niyang pigilan ito pansamantala. Nagulat siya nang lumakas ang lakas na pinakawala ng nanghihimasok. At napaatras siya ng ilang metro. Sa matinding pagbabago sa ekspresyon. Tinabi ni Soul Wolf. F***, tingnan ang enerhiya na ito. Parang hindi ka pushover. Magpakita ka. B***starred ka. Habang nagsasalita, nadagdagan ni Soul Wolf ang enerhiya na ginamit niya para harangan. Sa wakas, nagawa niyang makamit ang pagkakapantay-pantay sa sinumang umaatake sa kanya. Ngunit nasa limitasyon na siya. Katulad ko, dapat ay inilalabas din ng kalaban ang lahat ng kanyang lakas. Dahil siya ang pinakamalakas na mandirigma sa loob ng Ultimate Class. Sinumang mas makapangyarihan ay kailangang maging Celestial Class. Maliban kung nakamit niya ang Celestial Class, walang paraan na mapalakas pa ng attacker ang kanyang enerhiya. At saka, ang tanging tao sa Theas Island na Celestial Class ay si Theas mismo. Ngunit hindi ko akalain na matutuklasan niya kami ng ganoon kabilis. Gayunpaman, ang pag-asa ni Soul Wolf ay nasira sa susunod na segundo. Lalo pang pinalakas ng attacker ang inilabas na enerhiya. Napaatras ng ilang hakbang ang Soul Wolf. Hanggang sa tumama ang likod niya sa isang halijing bato ay napahinto siya. Ang mas ikinatakot niya ay ang patuloy na pagtaas ng enerhiya ng nanghihimasok. Hindi na makatiis. Ang Soul Wolf ay nasa bingit ng pagsusuka ng dugo dahil sa presyon. Sa wakas, wala siyang choice kundi humingi ng tulong kay Dexter. Dexter, tulong. Inaatake tayo. Takasama ang palad.
Si Dexter ay abala pa rin sa pagpapanday ng banal na sandata at natural. Walang kaalam-alam tungkol sa sitwasyon ni Soul Wolf. Kabanata 2676. Hanggang sa sumigaw si Soul Wolf para humingi ng tulong sa wakas ay sinulyapan siya ni Dexter. Tigilan mo ang paglalako mo. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Soul Wolf kung tatawa o iiyak. Dexter, niloloko mo ba ako? Inaatake tayo ng isang malakas na kalaban. Paano ito itinuturing na kalokohan? Nang si Soul Wolf ay nakaramdam ng galit. Ang alon ng enerhiya na umatake sa kanya ay biglang naglaho. Sa sumunod na segundo, dalawang lalaki ang pumasok sa kwarto. Gayunpaman, ang dumi at alikabok na dala nila ay pumihil sa Soul Wolf na makita kung sino sila. The Asterisk Man-Eat, how dare you attack us? May death wish ka ba? Ngayon, mamatay ka na. Nang akmang sasalakayin si Soul Wolf, biglang umalangaw-ngaw ang isang boses. Tumigil ka, nag-iisang lobo. Tayo na. Tinigilan kaagad ni Soul Wolf ang kanyang pag-atake bago kinusot ang kanyang mga mata para tingnang mabuti. Parang pamilyar ang boses. Bumalik na ba sila? Tinaikit muli ni Soul Wolf ang kanyang mga mata. Di ba sina Tyler at Alfred yun? Nag-iba agad ang ekspresyon niya. The Asterisk Man-Eat, mga tanga. Bakit mo ako inatake? May death wish ka ba? Awkward na tumawa sina Tyler at Alfred. Hehe, kaka-level up lang namin sa Ultimate Class at gusto naming subukan ang aming lakas. Sumagot si Soul Wolf sa kanyang pagsusuri. Sa totoo lang, pareho kayong nakagawa ng mabilis na pag-unlad. Kahit ako halos hindi ko napigilan ang pinagsama-sama mong lakas. Gayunpaman, pareho silang nag-angat ng kanilang mga ulo at bumantong hininga sa panlulumo. Ang aming pinagsamang lakas ay maaari lamang ma-pressure ng bahagya. Masyadong mahina yon. Parang kailangan naming doblehin ang effort namin sa training. Sumagot si Soul Wolf. Sheesh, sa lahat ng taong ikumpara. Bakit ako ang pinili mo? Ako ang pinakamakapangyarihang manlalaban sa ibaba ng Celestial Class. Habang pareho kayong nakamit ang Ultimate Class. Hindi lang ito makabuluhan. That aside, kung ang pagsasama-sama ninyong tatlo ay makakatalo sa akin, that itself is a respectable result. Oh, ngayong naiisip ko, nasaan si Killer Wolf? Bakit hindi mo siya kasama? Tinabi ni Tyler. Tama na, Soul Wolf. Itigil ang paghihip ng iyong sariling trompeta. To be honest, pinatay ka na sana naming tatlo kung totoong laban ito. Isa pa, hehe, kahit si Great Marshal ay baka ma-pressure. Anong ibig mong sabihin? Nasaan sa mundo ang Killer Wolf? Nandito ako. Isang mahinang boses ang umalangaw-ngaw mula sa itaas ng kanilang mga ulo. Nang tumangala sila, laking gulat nila nang makita ang Killer Wolf na nakakabit sa kisame. Siya ay hinahawakan ng isang ulap ng enerhiya. At ang pinagmumula ng enerhiya na iyon. Natural. Si Dexter. Nag-aalalang tanong ni Tyler. Killer Wolf. Kailan napansin ng Great Marshal ang presensya mo? Napabuntong hininga si Killer Wolf. Sa mismong sandali na pumasok ako. Pinigilan ako dito kaagad pagkatapos noon. Nagpatuloy si Tyler. Bakit hindi mo sinabi? Hindi ba obvious? Tinakpan ni Dexter ang bibig ko. Hindi ako makagawa ng ingay. Pagkatapos noon, yumuko silang tatlo kay Dexter. Great Marshal. Patawarin mo kami sa nagawa naming kasalanan. Matapos magwalas ng tingin sa kanilang tatlo, bahagyang tumango si Dexter. Ang magpakita ng gayong kapangyarihan pagkatapos na makamit ang Ultimate Class ay talagang isang kahanga-hangang resulta. Ipagpatuloy ang mabuting gawain. Tumango naman silang tatlo. Talagang. Dahil doon, hindi sila pinansin ni Dexter at ipinagpatuloy ang pagpapanday ng kanyang banal na sandata. Samantala, curious na tinanong ng tatlo si Soul Wolf. Soul Wolf, ano ang ginagawa ni Dexter? Mukhang engrossed talaga siya dito. Nang mabawi ang kanyang katinoan, ipinaliwanag ni kalahati. Soul Wolf, si Dexter ay nagpapanday ng isang banal na sandata. Ito ay isang proseso na hindi maabala. Ngayon, umalis ka na dito dali. Sabay-sabay na nagmadaling lumabas ang iilan sa kanila.
Ang gulo na ginawa nila kanina ay muntik nang magkamali si Dexter. Gayunpaman, itinuro ni Dexter, Soul Wolf, imukin silang pinuhin ang espiritual na bakal. Wala na tayong masyadong oras. Naiintindihan. Nag-aatubili si Soul Wolf na tulungan si Dexter sa pagmemeki ng banal na sandata. Kung gaano ito kabagot, hindi siya pinayagang gumalaw o gumawa ng ingay dahil sa takot na maputol ang konsentrasyon ni Dexter. Kaya naman, mas pinili niyang pinuhin ang espiritual na bakal. Kabanata 2677. Sa daan, ang Killer Wolf ay napuno ng kalungkutan. At narito ako, iniisip na kaya kung tumayo sa tabi mo pagkatapos mong makamit ang ultimate class. Hindi ko akalain na ang pinagsama-samang lakas nating tatlo ay sapat lang para maka-attain ng draw sa iyo. Nakakahiya ito, Soul Wolf. Sanayin mo kami kapag libre ka. Maaari kang tumulong na magbigay sa amin ng ilang karanasan sa labanan sa totoong buhay. Kung tutuusin sa away namin sa iyo ngayon lang. Iyon lang ang kulang sa amin. Kalimutan mo na. Tinusubukan mo bang papagodin ako? Ngayon na ako ay pangalawang in command sa base. Kailangan kong pinuhin ang espiritual na bakal sa araw at magsanay ng mga sundalo sa gabi. Halos wala akong sapat na oras. At gayon pa man, gusto mo akong magsanay kasama ka. Kaya mo bang hayaan akong magdusa sa ganoong paraan? Tinabi ni Killer Wolf. Sige, bakit hindi mo kami hanapin na isang elite fighter na makakasama namin sa pagsasanay? Pagkatapos ng maikling pag-iisip, agad na sumang-ayon si Soul Wolf. Walang problema, iwan mo sa akin. Kung nagkataon, ang pag-aapoy ng ilang mga salungatan ay maaaring buhayin ang nakakainip na buhay dito. Di nagtagal, dinala ng Soul Wolf ang Killer Wolf at ang iba pa sa lugar kung saan pinino ang espiritual na bakal. Si Draco at Phoenix ay abala kaya ang ginawa nila ay sumulyap sa mga bagong dating bago bumalik sa trabaho. Inayos ni Soul Wolf na magtrabaho sila sa isang sulok. Kayong tatlo, sumunod na lang kayo sa ginagawa ng iba. Naguguluhan si Killer Wolf. Hindi ka ba magsasaayos na may magsasanay sa amin? Ipinaliwanag ni Soul Wolf. Magkaroon ng ilang pasensya. Maraming makapangyarihang mandirigma dito. Hayaan mong isipin ko kung sino ang pinakamahusay na kandidato para sanayin ka. Lahat tama. Salamat. Matapos pag-isipan ng bagay ng ilang sandali, ang tingin ni Soul Wolf sa wakas ay nahulog kay Draco at Golden Cicada. Pareho silang dating commander ng Centurions ng Northern at Southern factions ayon sa pagkakabanggit. Ipinagmamalaki ang kanilang mga kasanayan. Sila ang dating pinakamalakas na mandirigma sa lahat ng Centurions. Isa pa, si Dexter lang ang sinunod nila. Maging ang Soul Wolf ay hindi nakuha ang kanilang paggalang. Sa lahat ng ito, naramdaman niya ang pagnanais na puksain ang duo ngunit pinipigilan itong gawin dahil sa takot na pigilan ang pag-unlad ng pagpipino ng espiritual na bakal. Ngayong nakahanap na siya ng pagkakataon para sa ibang tao na gawin ang kanyang maruming gawain. Hindi ito sasayangin ni Soul Wolf. Nang makalapit kay Draco at Golden Cicada, ngumiti siya ng bahagya. Guys, maganda ang ginawa ninyo ngayon. Isusumbong ko talaga ito kay Dexter para gantihan kanya ng naaayon. Parehas silang sumagot. Salamat. Kahit na ang kanilang tugon ay nagpatindi sa sama ng loob na nararamdaman ni Soul Wolf. Tinigilan niya ang galit sa loob niya at sa halip ay nagpakawala ng buntong hininga. Ang kanyang reaksyon ay nagawang pumukaw sa pagkamausisa ni Draco at Golden Cicada. Mula sa kanilang pananaw, ang brute sa harap nila ay kumilos sa isang walang awa at paminsan-minsang hanggal na paraan sa halos lahat ng oras. Gayunpaman, tila hindi siya nagkaroon ng anumang mga problema noon. Kaya bakit siya nagbubuntong hininga ngayon? May bumabagabag ba sa kanya sa wakas? Nagtanong si Draco. Soul Wolf, ano ang hinihingal mo? Huminga ng malalim. Muling bumantong hininga si Soul Wolf. Nag-aalala ako na ang aming mga posisyon ay hindi naligtas. Nagtanong ang usyosong Draco. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Soul Wolf. Iniangat ni Soul Wolf ang kanyang baba sa direksyon ni Killer Wolf. Nakikita mo ba ang tatlong bagong dating? Sila ay talagang makapangyarihan at lubhang mayabang. Bagamat kara-rating lang,
Ipinahayag nila na matatalo nila ang mga matatandang tulad natin at pipilitin tayong sumuko. Sa katunayan, tinawag nila kaming hindi karapat-dapat na maging mga subordinate nila at sa tingin nila ay ginagawa nila kami ng isang pabor sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa amin na maging sa kanilang serbisyo. Ito ay kabalbalan. Naikuyong ni Golden Cicada ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sobra na yan. Napakalayo na nila. Mukhang hindi nila malalaman kung sino ang amo hanggat hindi natin sila nilalagay sa pwesto nila. Dagdag ni Draco. Dapat turuan ng leksyon ang mga walang alam na tanga. Maliban kay Mr. Cruz, wala kaming baw sa sino man dito. Nagpalitan ng tingin sina Draco at Golden Cicada at tumango sa isa't isa. Napagdesisyonan nilang turuan ng leksyon ang tatlong bagong dating. Kabanata 2678. Gayunpaman, tinigilan sila ni Soul Wolf. Guys, huwag kayong padalos-dalos. Bagay talaga ang mga bagong dating. Tsaka, tanong ni Draco at Golden Cicada. Tapos ano? Pagkaraan ng ilang sandali ay nauutal. Natapos na nilunok ni Soul Wolf ang kanyang mga salita. Sa halip, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, hindi ko lang kayang sabihin ito dahil magagalit sa inyong dalawa. Ano man ang kaso, ang payo ko sa iyo ay tiisin ito at hayaan ito. Ang pagtanggi ni Soul Wolf na magsalita ay nagdulot lamang ng pagtaas ng pagkamausisan ni Draco at Golden Cicada, na naging dahilan ng paulit-ulit nilang pagtatanong sa kanya. Umalis nang walang pagpipilian. Tapat na sinabi ni Soul Wolf sa kanila. Tinabi nila na gusto nilang talunin kayong dalawa lalo na dahil kayo ang mga commander ng Southern at Northern Faction centuries dati. Sa pamamagitan lamang ng pagkuha sa inyong dalawa para sa awa, maitataas nila ang kanilang sariling prestihiyo. ****. Ganyan kabastusan. Bumangon sina Draco at Golden Cicada. Hindi na ito nakatiis. Nang marinig ang mga salita ni Soul Wolf, pareho silang magtuturo sa mga bagong dating ng leksyon. Ano man ang sasabihin ng iba tungkol dito? How dare they want us to beg for mercy? Maaaring hindi ito pisikal na nasaktan. Ngunit ang kahihiyan ay hindi katanggap-tanggap. With that, nilapitan ni na Golden Cicada at Draco ang Killer Wolf. Nakalabas sa isang mapanlinlang na ngiti. Pinanood ni Soul Wolf ang Killer Wolf at ang iba pa. Ngayong nagawa ko na ang mga pagsasaayos. Tingnan natin kung masusulit mo ito. Nang makalapit sa mga bagong dating, tumahol sina Golden Cicada at Draco. Hoy, kayong tatlo, pumunta kayo rito para magtrabaho. Nagtaas ng tingin si Killer Wolf para tingnan ang Golden Cicada. Bakit? Sumigaw si Golden Cicada. Shut up and do as I say. Ito ang aking teritoryo. Ganoon ba? Anong patunay ang mayroon ka? Ako ang commander dito dati. Ano sa tingin mo? Dating commander ka lang yan. Hindi yung kasalukuyan. Hindi ka qualified na utusan kami. Dagdag pa ni Draco. Tinatanggihan mo bang gawin ang sinasabi namin? Tama ka na. Huminga ng malalim si Golden Cicada. Sige. Dahil sinusuway mo ang aming mga utos. Kailangan lang namin silang ipaglaban sa iyo. Sa isang iglap, ang Killer Wolf, Tyler, at Alfred ay bumangon. Puno ng pananabik. Sa wakas oras na ba para magsanay? Pinakintab ang kanyang mga buko. Ang Killer Wolf ay handang dumagundong. Sige, ipakita mo sa akin kung saan ang dating commander. Gayunpaman, tumutol si Tyler. Teka, Killer Wolf, ikaw ay isang binata na may maraming pagkakataon sa unahan mo. Bakit hindi mo hayaang kunin ito ng isang matandang tulad ko dahil napakahirap puntahan? Ang Killer Wolf ay nahulog sa isang dilema. Nag-aatubili na ibigay ang pagkakataong ito. Kasunod nito, inihagis din ni Alfred ang kanyang sombrero sa singsing. Killer Wolf, Tyler, bakit hindi mo ako hayaang kunin sila? Kaka-level ko pa lang at hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataon na lumaban sa totoong laban. Habang pareho kayong nakalaban ng mga nakakatakot na hayop, silang tatlo ay nagsimulang magtalo tungkol sa pagkakataon na walang gustong sumuko. Nang sa wakas ay dumating sila sa isang hindi pagkakasundo. Iminungkahi ng Killer Wolf,
Bakit hindi natin ito ipasya sa mga batong gunting na papel? Ang mananalo ay makakalaban. Walang problema. Nang magsimulang maglaro ang tatlo sa kanila, si Draco at Golden Cicada ay lubos na nabigla. Sobra na ito. Napakalayo na nila. Paano nila ito ituturing bilang isang pagkakataon sa pagsasanay at ipaglalaban ito? Ang masama pa nito, pinagpapasyahan nila ito gamit ang gunting na papel na bato. F***CQ guys. Hindi pa ako nakakita ng sino mang minamaliit ng ganito sa buong buhay ko. Sa sandaling iyon, si Golden Cicada at Draco ay napuno ng pagnanasang pumatay. Sa tatlo naman, tinalo ni Alfred ang Killer Wolf at Tyler sa huli. Dahil dito, mukhang mas tuwang-tuwa siya kaysa kung nanalo siya sa lottery. Haha guys, tumabi kayo. Bumaling kay Draco at Golden Cicada. Tinuya niya, kayong dalawa. Atakihin mo ako ngayon. Bibigyan kita ng kapansanan sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban sa iyo gamit ang isang braso. Umungol si Draco. F***CQ. Hindi ko kailangan ang iyong kapansanan. Golden Cicada. Kukunin ko ang matandang ito at ipaubaya sa iyo ang dalawa pa. Mabilis na ikinaway ni Alfred ang kanyang mga kamay at nagpaliwanag. Guys, mali kayo ng pagkakaintindi. Nanunuya. Sumagot si Golden Cicada. Are you back out now? Paglilinaw ni Alfred. Sa totoo lang, pareho ko kayong hinahamon. Hindi lang isa. Kabanata 2679. Bukod sa inyong dalawa, sino pa ba ang may problema sa akin? Huwag mag-atubiling sumali sa dalawang ito sa pakikipaglaban sa akin. Sa totoo lang, ang dalawang hamak na lalaking ito ay hindi pa sapat para magpainit sa akin. Sa puntong iyon, ang mga tao ay nagalit. Lumagpas na sa linya ang matandang ito. Si Alfred ay hindi lamang nakikipaglaban sa isang tao mula sa buong pulutong. Sa halip, hinamon niya ang buong pulutong. Mayroong higit sa 30 tao sa eksenang nagdadalisay ng espiritual na bakal. At lahat sila ay malalakas na mandirigma. Sa kanilang pinagsamang kapangyarihan, ang pagpupunas kay Alfred ay isang larong pambata. Napagod na ba ang kabaong Dodger na ito sa pamumuhay? How dare he provoke so many people? Dumura si Draco. Mas mabuting ingatan mo ang iyong dila bago ka magsabi ng isang bagay na pagsisisihan mo. Lumingon siya sa Golden Cicada. Golden Cicada, ipaubaya mo sa akin itong matandang codger. Tuturuan ko siya ng leksyon sa ngalan mo. Sa kanyang pagtataka, nanunuya si Golden Cicada. Walang pag-asa. Napakatalino ng bibig ng matandang ito. Gusto kong turuan siya ng leksyon sa sarili ko. Inilibot ni Alfred ang kanyang mga mata. Nakakapag-aalinlangan. Wala kang pinagkaiba sa mga babaeng pumipili ng mga damit. Sabi ko na sa inyo. Kaya nyo akong ipaglaban ng magkasama. Nagpalitan ng tingin sina Draco at Golden Cicada bago tumango. Deal. Gagawin namin ang sinabi mo at lalabanan ka namin. Ngunit bago iyon, ano ang mangyayari kung papatayin ka namin sa proseso? Ano ang magiging presyo na babayaran? Kung nagawa mong talunin ako hanggang mamatay, nasa akin na lahat, hindi mo kailangang alalahanin iyon. Mahinahong pahayag ni Alfred. Umiling si Golden Cicada. Hindi sapat ang verbal consent. Sa halip, pumirma tayo ng liability waiver form. Napatango si Alfred. Hindi na kailangan yan. Magpahinga ka. Kailangan pa ninyong pinuhin ang espiritual na bakal. Kaya hindi ko kukunin ang inyong buhay. Noon, galit na galit sina Draco at Golden Cicada na lumalabas ang usok sa kanilang mga tainga. Nakakainis ang matandang ito. Ayan yon. Nang maramdaman ang huling bit ng pasensya na nauubos sa kanila. Sina Draco at Golden Cicada ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at sinumpa si Alfred. Mamatay. Nang makita iyon, tumayo lang si Alfred at ngumiti. Halika. Sa pamamagitan nito, nagsimula ang labanan. Isinasantabi ng lahat ng nasa eksena ang anumang ginagawa nila para mapanood ang laban. Samantala, dinala ni Johnny ang Southern King at ang Ruthless Warrior sa distrito ng Centuria. Hindi diretsong dinala ni Johnny ang Southern King sa base ng Southern Faction Centuries. Sa halip, lumihis muna siya sa base ng Northern Faction Centuries.
Habang naglalakad sila, nagsimulang magkwento si Johnny. Noong isang araw, pagdating ko sa base ng Northern Faction Centuries, ito ay ganap na desyerto. Lahat mga tao, mapagkukunan, at maging ang espiritong bato ay wala na. Ang natitira lamang ay mga bakas na iniwan ng Southern Faction Centuries, na nagmumungkahi na isang marahas na labanan ang naganap dito. Upang matuklasan ang katotohanan, nagpasya akong pumunta sa Southern Faction Centuries. Sa bandang huli, nang dumaan ako sa training room ng Golden Cicada, nakita ko, dito, pangina ang boses niya. Anong nakita mo? Nagtanong si Southern King dahil sa curiosity. Sa halip na sumagot ay napabuntong hininga si Johnny. Walang mga salita para ilarawan ko ang aking nasaksihan. Ihahatid na lang kita doon. Hindi nagtagal. Dumating si Johnny at ang mga tao sa training room ng Golden Cicada. Nang makita niya ang lahat ng nabubulok na ulo na nakatambak sa isang maliit na bundok, naramdaman ni Southern King ang lamig sa kanyang gulugod. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, tapat na ang nakakapangilabot na tanawin para kiligin siya. Napakalupit. Ang Southern Faction Centuries ay talagang walang awa. Maging ang Southern King mismo ay hindi makakagawa ng isang bagay na hindi makatao. Ang pagpatay sa mga tao ay isang bagay. Bakit nila itatambak ang lahat ng ulo ng kanilang mga biktima? Ito ay hindi makatao. Nagpatuloy si Johnny sa pagpapaliwanag. Ito ang lahat ng matatapang na espiritu ng Northern Faction Centuries. Lahat ng matatapang na kaluluwang ito ay tumangging magpasakop sa bagong commander. Kaya't pinugutan niya silang lahat. Pinaghihinalaan ko na ang bagong commander ay orihinal na nagplano na i-recruit si Speedy. Gayunpaman, matigas ang ulo ni Speedy at tumangging magpasakop sa commander. Kaya si Speedy ay, mariin na ikinuyom ni Southern King ang kanyang mga kamao. Ang bagong commander, si Dexter Cruz. Papatayin ko siya. Gusto ko siyang patayin. Dalhin mo ako upang makita ang bagong commander sa sandaling ito. Ayon sa gusto mo. Agad na pinangunahan ni Johnny ang mga tao sa base ng Southern Faction Centuries. Lahat sila ay tumakbo sa buong paglalakbay. Ang isang mahalagang tandaan na dapat gawin ay ang lahat ng mga ito ay makapangyarihang mandirigma. Sa madaling salita, nagkaroon sila ng hindi nagkakamali na bilis. Sa loob ng kalahating oras, nakarating sila sa base ng Southern Faction Centuries. Agad na nakilala ng mga gwardya sa entrance ng lungsod si Johnny bilang collector ng rente ng Northern Faction Legion. Kabanata 2680. Gayunpaman, hindi nakilala ng mga gwardya ang Southern King at ang 10 Ruthless Warriors. Kung tutuusin, ang mga mababang karaniwang tao na tulad nila ay walang pagkakataon na makalapit sa Southern King. Kaya naman hindi pa nila siya nakita noon. Gayunpaman, dahil si Johnny ay kabilang sa karamihan ng tao, natural na ipinapalagay ng mga gwardya na ang lahat ng kanilang mga papasok na bisita ay mula sa Northern Faction. Tinawag ng isa sa mga gwardya si Johnny mula sa malayo. Tumigil ka. Ito ang base ng Southern Faction. Hindi namin tinatanggap ang mga bisita mula sa Northern Faction. Please umalis ka na. Nako, tikititing ang mga yapit ni Johnny. At gayon din ang iba. Sa halip, pilyong tanong ni Johnny. Ang mga bisita mula sa Northern Faction ay hindi tinatanggap. Sabi mo, paano ang mga bisita mula sa Southern Faction? Halimbawa, ang maniningil ng rente ng Southern Faction Speedy. Sa pagbanggit ng pangalan ni Speedy, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng guard. Hindi naman pwedeng nandito si Johnny para ipaghiganti si Speedy, diba? Siya ay mula sa Northern Faction. Bakit siya manindigan para sa isang tao mula sa Southern Faction? Sumagot ang gwardya. Iyon ay isang pribadong bagay ng Southern Faction at wala sa iyong negosyo. Mangyaring lumiko ka agad. Kung pipilitin mong umasenso, huwag mo kaming sisihin na magaspang. Gayunpaman, hindi lamang si Johnny at ang iba pa ang hindi huminto. Ngunit hindi rin sila bumagal. Noon lang, nagsalita si Southern King. Isang pribadong bagay ng Southern Faction. Paanong ako, Haring Timog, ay hindi man lang nakarinig ng mga ganitong bagay? Anong biro? Hari ng Timog.
Ang mga gwardya sa pasukan ay nanlaki ang kanilang mga mata habang nakanganga sila sa Southern King na may takot. Southern King ba talaga siya? Nandito ba siya dahil kay Speedy? Matagal nang narinig ng lahat ang chismis na si Speedy ay hindi lehitimong anak ng Southern King. Mula sa kasalukuyang mga kaganapan, napagtanto nila na maaaring totoo ang chismis. Kung hindi lalabas ng personal ang Southern King sa ngalan ng isang collector ng renta. Dumagundong ang Southern King. Marami mong pinatay si Speedy. Hindi ba? Mabilis na umiling ang gwardya. Hindi namin pinatay si Speedy. Umalis siya dito ng buhay. Putol ni Johnny. Ha? Parang umalis siya bilang isang bangkay. Sa palagay ko. Sa galit, pinaril ng guard si Johnny ng isang matalim na titig. Tumahimik ka. Tinusubukan mong maghasik ng hidwaan sa pagitan namin. Inatake kami ni Speedy. Kaya pinalo lang siya ng aming bagong commander. Mata sa mata. Ngipin sa ngipin. Kapag tinuruan na namin siya ng leksyon. Umalis na si Speedy. Nang marinig iyon, tumingin si Southern King kay Johnny nang may pag-aalinlangan. Mukhang hindi nagsisinungaling ang gwardya. Kung nagsasabi lang ng totoo ang gwardya, ibig sabihin lang nito ay nagsinungaling si Johnny. Alam ni Southern King na ang buong pagsubok ay maaaring isang pukana na binalak ng Northern Faction. Si Speedy ay maaaring napatay nila sa halip. Nang mapansin ang titig ng Southern King sa kanya, tinubukan ni Johnny na maging kalmado kahit na ang kanyang puso ay tumitibok. Southern Master, huwag makinig sa kanyang tahasang kasinungalingan. Siya ang nagtatangkang maghasik ng kaguluhan. Maya-maya, ang isa pang gwardya na may matangkad na pangangatawan ay sumigaw mula sa pader ng lungsod. Pinatay namin si Speedy sa pamamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo. Nararapat siyang mamatay. Nagsimulang magpanik ang unang guard. Lay, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Timula nung pinatay natin si Speedy. Muling nagsalita ang matangkad na gwardya si Lay. Tama na, what? Manapat sabihin ito tulad ng ito ay. Ang mahihinang tao lamang ang lalayo sa katotohanan. Hindi na kailangang matakot sa kanya. Makapangyarihan ang ating bagong commander. Ang komandante ay nagbigay ng salita na ang sinumang maglakas loob na manakit sa kanya ay mapapahamak. Maging Northern King o Southern King. Kahit hindi sila magpakita, hahanapin sila ng ating commander para ayusin ang score sa kanila mismo. Ano? Pinaril ng Southern King ang matangkad na gwardya ng nakamamatay na sulyap. Nang marinig iyon, ang anumang pahiwatig ng pag-aalinlangan na naiwan sa puso ng Southern King ay ganap na nawala sa manipis na hangin. Sa sandaling iyon, ang Southern King ay namumula sa galit habang napakahigpit ng kanyang mga ngipin na nagsimulang sumakit ang kanyang panga. Ang kanyang puot at puot ay tumaas. Si Speedy ay, sa katunayan, pinatay ng mga taong ito. Gayunpaman, hindi lamang sila nagpapakita ng walang senyales ng pagsisisi. Ngunit sila ay mahiyain tungkol dito. Kung ang isang hamak na gwardya ay ipinagmamalaki, maiisip lamang kung gaano kalala ang kanilang bagong commander. Napagtanto ng Southern King na ang kanyang posisyon ay nasa banta kung hindi niya aalisin ang bagong commander. Ang hindi napagtanto ni Southern King ay pinalusot ni Johnny ang matangkad na gwardya ng isang makahulugang tingin. Ang matangkad na gwardya ay talagang isang especially iyan na inilagay ni Johnny sa loob ng Southern Faction Centuries. Ang kanyang pangunahing gawain ay upang mangolekta ng intel mula sa kanila. Tinong mag-aakala na balang araw ay magkakaroon siya ng mas malaking layunin.